Good day everyone. Good day ma'am. My name is Adolfo Rose B. Fernandez from BSED 3 Filipino. So today we are going to tackle about AI versus environment. So alam naman natin na napakalaki ang halaga ng AI sa atin lalong-lalo na sa ating kapaligiran. So dito may positibo at negatibong epekto ng AI sa ating kalikasan. So ang uunahin muna natin is yung positibong epekto ng AI sa ating kalikasan. So, ang number one dito is ang pagtuklas ng mga solusyon sa climate change. So, alam naman natin na sa tulong ni AI, mas napapadali ang trabaho ng mga scientifico, lalong-lalo na sa pagtuklas ng kung may paparating bang bagyo or may namuong LPA. So, alam naman natin na ang AI ay nakakatulong para malaman kung ano nga ba yung magiging solusyon. So, syempre, pag nalaman nila na may paparating or may namumuong LPA, syempre, maipaparating na nila sa mga taong bayan para makapaghanda sila. So, sa tulong ni AI, mas napapadali yung magiging solusyon ng problemang darating sa atin. So, ang number 2 is ang pagprotekta sa biodiversity. Ginagamit ang AI sa wildlife monitoring gaya ng pag-track sa endangered species gamit ang drones at sensors. So, gaya sa dito naman sa pagprotekta sa biodiversity, alam naman natin na ang dami nang nagpuputol ng mga kahoy, ganun. So, syempre, sa tulong ni AI, mas napapadali na din yung trabaho ng mga nagtatrack or nagmo-monitor sa mga endangered species natin. So, sa tulong ni AI, mas malalaman natin kung nababawasan ba or nawawalan na ba sila ng tirahan, gano'n, yung mga endangered species or nawawala na sila. So, syempre, sa tulong ni AI, malalaman natin kung paubos na nga ba ang mga endangered species. So, gaya, yung isa dito is yung drones. Syempre, meron yung iba nagpapalipad ng mga drones para ma-check kung nawawalan na nga ba ng tirahan yung mga hayop. Hayop. So, dito naman tayo sa negatibong epekto ng AI sa kalikasan. So, dito is yung electronic waste or e-waste. So, dahil sa mabilis na pag-upgrade ng AI system, mas maraming lumang hardware ang tinatapon. So, alam naman natin na palaging nag-update ang AI, di ba? Lalong-lalo na gaya nung CC. Ang pangalan niya na ngayon is DOLA. So, kumbaga, madaming nasasayang kasi syempre upgrade kumbaga lalo na din sa teknolohiya, nag-upgrade yan pataas ng pataas yung mga kanya. So dito madaming nasasayang na mga lumang hardware, parang tinatapon na lang nila, wala nang silbi kasi syempre may bagong upgrade na siya. Then dito naman tayo sa pagkakaroon ng environmental inequality. So alam naman natin na hindi lahat ng mga bansa ay nakakasunod sa technology. Syempre may mga bansa din na nakapos sa teknolohiya, so hindi sila nakikinabang sa AI solutions para sa kalikasan. So alam naman natin na hindi lahat is kayang mag-produce ng technology or parang kailangan gumamit ng AI. So, pagdating kasi sa paggamit ng AI, malaki yung parang nagiging investment or nagiging malaki yung nagagamit na pera. So, kumbaga, hindi lahat is kayang gumamit or kayang mag-produce ng mga technology. So, dito is, yung conclusion niya ay ang AI ay may kakayahang maging kaagapay sa pangangalaga ng kalikasan kung ito ay gagamitin ng responsable. Ngunit kung hindi ito pamamahalaan ng maayos, maaari itong magdulot ng dagdag na problema sa kapaligiran. So dito,
kailangan natin maging responsable sa paggamit ng AI at paggamit na din ng technology. Kasi alam naman natin na kapag nasobrahan natin is may nakakasama din na sa kapaligiran, lalong-lalo na sa mga tao. Syempre, 'di ba, lahat naman kapag nasosobrahan mong paggamit ng AI or technology is syempre na-addict ka, ganito ganyan. So, thank you, ma'am.